Isa pong kontrobersiya ang sumiklab matapos po ang isang pricing error sa Maya app kung saan ang halaga po ng USDC, isa pong stable coin na nakapeg sa halaga ng US dollar ay nagpakita ng 1 peso kada coin sa halip na ang tamang halaga nito. Dapat sana ay 1 US dollar at hindi yan 1 peso. Dahil dito ay lang users ang agad na bumili ng USDC at nagkaroon po ng malaking kita. Sa ngayon ay hinihingi ng Maya sa mga users na ibalik ang kanilang mga nakuha mula sa error na ito, kung saan ay nagdulot po ng mainit na discussion sa crypto community. Dapat bang ibalik ng mga users ang kita mula sa ganitong error o obligasyon ng Maya na akuin ang kanilang pagkakamali? Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, ano nga ba talaga ang nangyari sa Maya 1 peso USDC error na ito? Ayan, naganap po ang insidente ng biglang bumaba sa 1 peso ang presyo ng USDC sa Maya app kahit na ito ay nakapeg sa US dollar at dapat may katumbas na halaga sa Philippine peso. Isang user pa ang nagsabi or nagulat ng meron siyang kita na aabot sa 5.79 million pesos matapos po ang transaksyon ito. Ang halaga po ng 1 peso per USDC ay malayong-malayo po sa aktual na palitan ng dolyar. Kaya ito ay agad na pinakinabangan ng maraming users na mabilis na bumili ng USDC sa ganitong presyo. Pagkatapos po ng insidente ay maraming account ang pansamantalang na-freeze. Yan, na-freeze po ni Maya. At ang ilang users naman ay sinabing magbalik ng kanilang nakuhang kita mula sa maling presyo. Sinasabing apektado po ang ibang users na humugot ng malaking kita mula sa maling presyo. At ang iba naman ay nakatanggap ng notice mula sa Maya na nagpapaliwanag na dapat po nilang ibalik ang kanilang mga kinita mula sa pagkakamaling ito. Ngayon ay paano tumugon ang Maya sa insidenteng ito? Ayon sa Maya ay ang insidente ay nagmula sa isang error mula sa kanilang third-party vendor at kasalukuyang nakikipag-ayos sila sa mga apektadong users. Bilang hakbang, itinigil pansamantala ang crypto services upang ayusin ang issue. Sinabi rin nila na may mga users na sinasamantala ang sitwasyon at gumagawa sila ng mga hakbang upang mabawi ang mga nawalang pondo. Para sa ilan, ito po ay sapat na aksyon. Ngunit para sa iba, lalo na sa mga users na hindi sang-ayon sa hakbang ni Maya, ito ay isang unfair na pagtrato sa mga lehitimong transactions na naganap sa kanilang platform. Ngayon ay ano po ang naging reaksyon naman ng crypto community dito? Sa social media ay marami ang nagbahagi ng kanilang saloobin hinggil sa isyong ito. May mga nagsasabing hindi makatarungan ang paghingi ni Maya na ibalik ng users ang kanilang nakuha sa error dahil sa kawalan umano ng accountability ng Maya sa nangyari. Ayon po sa ibang commenters, ang mga users ay nag-trade base sa presyong ipinakita ng platform at ang ganitong pagkakamali ay responsibilidad ni Maya. Mayroon ding namang nagsasabi hindi ethical ang pansamantala sa error at dapat lamang na ibalik ng mga users ang kinita mula rito. Sa ilalim po ng legal principle na tinatawag na solutio indebeti, mayroon pong nagsasabing ang pera na nakuha mula sa pagkakamali ay dapat pong ibalik sa rightful owner, lalo na kung ito ay isang malinaw na error. Sa kabila po nito ay maraming comments ang nagtuturo sa standard prices ng international crypto exchanges na karaniwang pinapanindigan ang kanilang mga pagkakamali imbis na habulin ang mga users na nag-benefit mula rito. Sa ilang pagkakataon ay nagbibigay ang ibang exchanges ng compensation sa mga apektado kaysa pagbawalan ang kanilang kita mula sa ganitong insidente. Ngayon ay ano po ang epekto nito para sa atin, mga Pinoy crypto traders at investors? Yan, bilang mga Pinoy traders at investors, ang insidente pong ito ay isang mahalagang aral pagdating po sa accountability ng mga platforms tulad po ni Maya.
Mahalaga para sa mga traders na maintindihan ang risk na kaakibat ng paggamit po ng third-party vendors at ang posibilidad na ang anumang pricing errors ay maaari pong magresulta sa pag-freeze ng ating mga accounts o sa paghingi ng refund sa ating mga nakuha or nakuhang kita mula sa error. Ang pagkakaroon po ng ganitong insidente ay nakakaapekto po sa tiwala ng mga users kay Maya bilang isang crypto platform dito sa Pilipinas. Bukod dito, ang pangyayari pong ito ay nagbibigay ng hamon sa transparency at customer service ni Maya na maaring mag-udyok sa ilang users na mag-isip na lumipat na sa ibang platforms na may mas malinaw na patakaran sa mga ganitong sitwasyon. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang ganito pong sitwasyon ay isang wake up call para sa mga crypto platforms dito sa Pilipinas na magkaroon ng mas malinaw na patakaran sa paghawak ng mga system errors. Ang pagkakaroon po ng mga protocols na malinaw na nagtatakda kung paano hahawakan ang mga transaction sa panahon ng errors ay makatutulong upang maiwasan ang mga ganitong issue sa hinaharap. Sa kaso po ni Maya, ang mabilis na pag-aksyon para ayusin ang issue ay isang positibong hakbang. Ngunit ang pag-freeze ng accounts ng mga users nang walang sapat na paliwanag ay nagdudulot po ng pagkadismaya sa mga users. Para sa crypto community, mahalaga rin na magkaroon tayo ng ethical mindset na kung may mga insidente ng maling pagpipresyo, kinakailangan pong timbangin kung ito ba ay tama o ethical na pakinabangan. Sa crypto trading ay lagi pong kasama ang risk, ngunit mahalaga pa rin ang transparency at fairness sa bawat transaction. At sa huli, ang pagbibigay pansin ni Maya sa isyong ito at ang pag-ayos ng kanilang protocols ay isang hakbang patungo sa mas malinaw at responsableng serbisyo sa mga crypto users dito sa ating bansa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.